naging madali kung paano natunton o napunta sa kustudiya ng otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Balikan natin ang mga nangyari mula ng unang inihain ng Philippine National Police ang warrant of arrest laban sa kanya hanggang siya ay maaresto. Yan ang ulat ni Gab Villegas. August 24, 2024. Sa social media post ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, makikita na pasado alas 3 na madaling araw ay nagtipon ang mga pulis sa harap ng KOJC. Pinangunahan ito ni Police Regional Office o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang kasamahan nito. Alas 5 ng umaga nang pagbuksan sila ng gate ng mga miyembro ng KOJC. Bagyang nagkatensyon ang dalawang grupo nang pasukin ang lugar at ihain ang warrant of arrest. Dagdag ni Torre, hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha si Pastor Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Sa ikalawang araw, pasado alas 9 ng umaga ay pinagpatuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa mahigit 30 ektarya na KOJC compound na pinangunahan muli ni Police Brigadier General Torre III. Kasama ng pulisya ang mga kinatawan ng DSWD para masigurong walang abusong magaganap, lalo na sa mga menor de edad at kababaihan. August 26, 2024, nagkaroon muli ng tensyon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound matapos muling harangan ng ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Kibuloy ang National Highway. Kinabukasan, ilang mga miyembro ng media sa Davao ang naharas ng ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Pastor Kibuloy. Noong una, sinubukan pang pakalmahin ng isang media personnel ang nasabing grupo at pinaintindi ang parte ng media sa pagkukuha ng parehong sides ng istorya. Pero hindi ito nakikinig. Hindi rin nakaligtas ang PTV News Team dahil inarangan ang sasakyan ng news team ng supporters ni Kibuloy upang hindi makapasok malapit sa binarikadang area ng pulisya. Makikita rin ang pagtapon ng bottle container sa sasakyan ng PTV. Nagharap sa unang pagkakataon si Police Brigadier General Torre at KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion sa paghahain ng Temporary Protection Order. Ayon kay Torre, ang mga barikada lamang ang kanilang aalisin at magpapatuloy ang pamamalagi ng kapulisan sa lugar upang magpatuloy ang paghalugog. August 29, 2024. Sa ika-6 na araw, patuloy ang pagdating ng reinforcement ng PNP personnel sa pagbabantay sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nasa mahigit kumulang 2,000 mga PNP personnel na dumadaan sa shifting ang nakadeploy. Kinondenahan ng Police Regional Office 11 ang pag-target sa dalawa nilang helicopter na nagmo-monitor sa impapawid ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon sa tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, na-report ng kanilang mga piloto na habang nagpapalipad sila ng helicopter ay tinatarget sila ng mga high-resolution lasers na mula umano sa mga miyembro ng KOJC. Fast Track, September 2, 2024, sa ikasampung araw ng operasyon ng mga pulis, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng KOJC. Gustong buksan ng persa ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. Paliwanag ni Police Major General Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na ang kinakailangan buksan ang main gate ay upang malayang makalabas-pasok ang mga pulis sa loob ng compound. May panawagan ngayon ang KOJC matapos di umano'y may ginagawang drilling sa kanilang katedral. 5 oras na ginigisa ng grupo ng KOJC ang PNP PRO 11 sa public hearing na isinagawa sa Davao City. Pinangunahan ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nandun din sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo. Para mapabilis, gumamit ng teknolohiya mga pulis, 3 live and motion detectors, 1 borescope at 4 na ground penetrating radar. Hiniram ang mga gamit ng MMDA, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at ilang private individuals, kabilang na ang isang dating ka-churchmate ni Kibuloy bago ang KOJC. Dahil sa mga indicators na nakikita ng mga pulis, ika-6 na araw, nagsimula silang naghukay. Sa isang video naman ay pinakita ni Torre, makikitang mga taga-KOJC ang umaharap sa mga babaeng pulis. Marami ang nangyari. May mga nasaktan, naging emosyonal ang iba.
Pero kahapon nga, sa mapayapang pagsuko ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy, natuldukan na ang maladramang tinututukan ng sambayanan. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.